Sa video na to, pag-uusapan natin ang evaluating functions sa General Mathematics. Welcome nga pala sa Study Tambayan PH kung saan papadali natin ang mga lessons. Aalamin natin kung ano at paano nga ba mag-evaluate ng functions. Tara, simulan na agad natin. So first, here's the definition. Evaluating functions means replacing the variable in a function, usually x, with a specific value or expression, then simplifying the result. So sa pag-evaluate ng function, isa-substitute natin yung specific value sa x. Papalitan natin yung variable kung ano man yung given. Then after natin i-substitute yun sa variable, isa-solve natin, and then after natin i-solve, makuha na natin yung sagot. Very easy lang to, so pay attention para madali nating maintindihan. Here's an example. If f of x is equals to 3x plus 4, find f of 2. Ang gagawin lang natin dito, isa-substitute lang natin yung 2 sa x. Papalitan lang natin ito ng 2. So instead of x, it will be f of 2 is equals to 3 times 2 plus 4. Then i-multiply na natin yung 3 and 2. So 3 times 2 is equals to 6. So magiging f of 2 is equals to 6 plus 4. And then if we add 6 and 4, makakuha natin yung 10. That means the answer is 10. Here's another example. F of x is equals to negative 5x plus 7. Find f of negative 1. So ganun ulit. Let's substitute negative 1 to negative 5x plus 7. Papalitan natin yung x ng negative 1. Then it will be f of negative 1 is equals to negative 5 times negative 1 plus 7. Then after nyan, i-multiply natin ang negative 5 and negative 1. We'll get positive 5. Because a negative times negative is equals to positive, kaya naging 5. Then add na natin yung dalawang natitira, which is 5 and 7, to get the answer, which is positive 12. Ngayon, alam na natin paano gawin sa binomial. Try naman natin sa trinomial. Here's an example. If f of x is equals to x squared plus 2x plus 1, find f of 3. So sa example na to, merong dalawang x. Ang gagawin lang natin ay pareho natin silang papalitan ng 3. So magiging f of 3 is equals to 3 squared plus 2 times 3 plus 1. 3 squared is 9. So ngayon magiging 9 plus 2 times 3 plus 1. And 2 times 3 is equals to 6. Ngayon meron na lang tayong 9 plus 6 plus 1. Pwede na nating i-add yan. And 9 plus 6 plus 1 is equals to 16. Therefore, f of 3 is equals to 16. Now, let's proceed sa next example. Paano naman kapag ganito? F of x is equals to x plus 4 over 2. Paano natin hahanapin si f of 2? So, isa-substitute lang natin ulit si 2 sa x. So, magiging 2 plus 4 over 2. And then, i-add lang natin si 2 and 4. Makakakuha tayo ng 6. So, ang matitira na lang is f of 2 equals to 6 over 2. Then, 6 divided by 2 is 3. So, ang sagot ay f of 2 is equals to 3. Here's the next example. If f of x is equals to 2x minus 1 over x plus 1, find f of 1. So, palitan lang natin lahat ng x ng 1. Kahit ilang x pa yan, papalitan natin yan ng 1. So, magiging f of 1 is equals to 2 times 1 minus 1 over 1 plus 1. So, unahin natin tong 2 times 1. 2 times 1 is 2. So, magiging ganito. And then, 2 minus 1 is 1. Ang matitira na lang ay 1 over 1 plus 1. 1 plus 1 is equals to 2. So, ang matitira na lang ay 1 over 2 or 1 half. So, ang sagot ay 0.5. Therefore, f of 1 is equals to 0.5. So, let's proceed sa next example. F of x is equals to x squared plus 2x. Find f of 3 plus 1. So, alam naman natin na dapat isa-substitute natin si 3 plus 1 sa lahat ng x. Pero pwede na rin natin gawing mas simple para hindi na ganun kahaba. So, pwede na natin ipag-add si 3 plus 1. So, makakuha tayo ng 4. So, instead of f of 3 plus 1, pwede naman natin gawing f of 4. So, ngayon, i-substitute na natin yung 4. Kaya magiging 4 squared plus 2 times 4.
So, what is 4 squared? 16. So, magiging 16 plus 2 times 4. 2 times 4 is equals to 8. So, ang matitira na lang ay 16 plus 8. And then, 16 plus 8 is equals to 24. So, we have the answer 24. Let's proceed sa next example. F of x is equals to 2x plus 1. Find f of 3x minus 1. So, i-substitute lang ulit natin. Magiging 2 times 3x minus 1 plus 1. Kasi pinalitan natin yung x ng 3x minus 1. So, ang una nating dapat gawin kapag ganito is alisin natin yung parenthesis. So, 2 times 3x tapos 2 times negative 1. Unahin natin yung 2 times 3x. Makakuha tayo ng 6x, and then 2 times negative 1 is equals to negative 2. And ayan, wala na yung parenthesis. Magiging 6x minus 2 plus 1. Negative 2 and 1 ay parehong constant, so ipag-add na natin sila. Negative 2 plus 1, makakuha tayo ng sagot na negative 1. So ang matitira ay 6x minus 1, and that will be our answer. Ngayon, last example. Paano naman kapag f of x is equals to x squared plus 2x plus 1, and we have to find f of 2 plus 3 times 4 minus 1. So yung ganitong example ay pwede naman isolve yan. Simulan natin sa f of 2 plus 3 times 4 minus 1. Unahin natin yung unang parenthesis. 2 plus 3 is equals to 5. Tapos 4 minus 1 is equals to 3. So we'll have 5 times 3. And kapag minultiply natin yung dalawang yon, makakakuha tayo ng 15. So, ang isa-substitute na lang natin sa x ay 15 na lang. So, magiging f of 15 is equals to 15 squared plus 2 times 15 plus 1. Unahin natin yung nasa parenthesis, 15 squared. Ang sagot dyan ay 225. And then next, 2 times 15, the answer is 30. Ngayon, ang matitira na lang ay 225 plus 30 plus 1. Lahat sila ay constant and pwede natin sila ipag-add together. So, 225 plus 30 plus 1 will get the answer 256. And that ends our video. I hope na mas nagets nyo yung lesson about evaluating functions. Like and subscribe if nagustuhan nyo yung video. Comment down below ano pa yung mga gusto nyong ituro ko. I have already uploaded my video about functions. Pwede nyo panoorin if gusto nyo pang maliwanagan about functions. This is Study Tambayan PH. Thank you for watching, and to God be the glory.